Tahimik ang buong simbahan, ngunit ang katahimikan ay mabigat, parang may dalang pighati at pangungutya. Nakatayo si Elena, suot ang isang simpleng puting bestida na halatang minana lamang. Hindi ito kasing kinang ng suot ng kanyang dalawang stepsisters na nakaupo sa unahan, naka-designer dress, kumikislap sa alahas, at may mga ngiting puno ng pagmamataas. Sa tabi ni Elena ay ang lalaking ikinakasal sa kanya, si Marco. Isang pilay. May saklay. Mabagal gumalaw. Tahimik. At sa paningin ng lahat ng naroon isang malaking kahihiyan. Sayang ang ganda, bulong ng isang bisita. Kung ako yan, tatakbo ako, sabi ng isa pa. Narinig ni Elena ang lahat. Ngunit hindi siya umiyak. Hindi siya nagsalita. Sanay na siya. Ang buhay ni Elena bago ang kasal. Mula nang mamatay ang kanyang tunay na ama, nagbago ang mundo ni Elena. Ang dating tahanan na puno ng halakhak ay napalitan ng malamig na katahimikan at utos. Ang kanyang ina ay nag-asawa muli kay Victor Montoya, isang negosyanteng may pera ngunit walang puso. Kasama nito ang dalawang anak na babae, Sabrina at Clarice. Mula sa unang araw, malinaw na. Si Elena ay hindi pamilya. Isa lamang siyang katulong na may apelyido. Habang ang stepsisters ay nag-aaral sa mamahaling paaralan, si Elena ang naglilinis ng bahay, nagluluto, nagsisilbi sa mga bisita, at sinisigawan kapag may mali. Utang mo sa amin ang lahat, paulit-ulit na sabi ng kanyang stepmother na si Lucinda. At babayaran mo iyan sa paraang sasabihin namin. Ang plano ng pamilya. Isang gabi, ipinatawag si Elena sa sala. Nandoon sina Victor, Lucinda, Sabrina, at Clarice. May hawak na dokumento si Victor. Ikinakasal ka, malamig nitong sabi. Nanlaki ang mga mata ni Elena. Ano po? May lalaking may-ari ng lupa sa probinsya, singit ni Lucinda. Pilay siya, walang asawa at kailangan ng babae. Tumawa sina Sabrina at Clarice. At ikaw ang perfect, pang-insulto ni Sabrina. Walang silbi, walang pera, walang future. Sinubukan ni Elena na tumanggi. Ngunit isang salita lang ang sagot ni Victor. Kung hindi ka papayag, itatapon kita sa kalye. Samantala, ang stepsisters. Habang si Elena ay ibinibigay sa isang lalaking pilay, ang kapalaran ng kanyang stepsisters ay kabaligtaran. Si Sabrina ay engaged sa isang bilyonaryong real estate tycoon. Si Clarice naman ay dinadate ang isang tech investor. Social media ay puno ng engagement photos, luxury trips, designer bags. Habang si Elena, isang kasal na walang say, walang pagmamahal, at walang pag-asa. Ang unang pagkikita kay Marco. Nagkita sila ni Marco isang linggo bago ang kasal. Tahimik lang ang lalaki. May galang. May mga matang parang maraming tinatago. Hindi kita pipilitin, mahinahon niyang sabi. Kung gusto mong umalis maiintindihan ko. Doon unang nagulat si Elena. Hindi siya sinigawan. Hindi siya minata. Hindi siya tinrato na parang gamit. Ngunit huli na ang lahat. Araw ng kasal. Habang binibigkas ang mga panata, nanginginig ang kamay ni Elena. Hindi sa takot kay Marco, kundi sa takot sa hinaharap. I now pronounce you husband and wife. Palakpakan ang ilan. Ngunit mas malakas ang mga bulungan. Pagkatapos ng kasal, hindi nagstay ang pamilya ni Elena. Walang handa. Walang yakap. Walang paalam. Iniwan siya. Ang simula ng isang ibang buhay. Pagdating nila sa bahay ni Marco sa probinsya, napansin agad ni Elena ang katahimikan. Simple ang bahay, ngunit malinis. Maayos. Pasensya ka na, sabi ni Marco. Hindi ito marangya. Umiti si Elena sa unang pagkakataon. Ayos lang, sanay naman ako. At doon nagsimula ang buhay niya bilang asawa ng isang pilay. Isang buhay na akala niya ay sumpa. Hindi niya alam. Ito pala ang unang hakbang patungo sa isang lihim na magpapabagsak sa mga tumapak sa kanya. Tahimik ang buong bahay. Tanging tunog lamang ng kuliglig sa labas at ang marahang paglangit-ngit ng kahoy na sahig ang maririnig habang dahan-dahang naglalakad si Elena, papasok sa silid na ngayon ay magiging kwarto nilang mag-asawa. Ang unang gabi.
Hindi siya takot kay Marco. Ngunit takot siya sa ideya ng isang buhay na hindi niya pinili. Maingat niyang inilapag ang maliit niyang bag sa gilid ng kama. Simple ang kwarto, walang chandelier, walang mamahaling kortina. Ngunit may kakaibang kapayapaan. Tumigil si Marco sa pintuan. Pwede kang matulog sa kama, mahinahon niyang sabi. Ako dito na lang sa upuan kung gusto mo. Nagulat si Elena. Sa buong buhay niya, walang lalaking nag-alok ng ganoong respeto. Hindi na, mahina niyang tugon. Asawa mo na ako, Li. Ngumiti si Marco, isang ngiting puno ng pagod ngunit tapat. Hindi kita binili, sabi niya. At lalong hindi kita ikinulong. Ang unang gabi. Walang nangyari sa gabing iyon. Walang pilitan. Walang sigawan. Walang luha. Tahimik silang natulog sa magkabilang gilid ng kama. Parang dalawang estrangherong pinagsama ng kapalaran. Ngunit bago pumikit si Elena, isang tanong ang paulit-ulit sa isip niya. Sino ba talaga si Marco? Mga araw na lumipas. Sa mga sumunod na araw, unti-unting nasanay si Elena sa bagong buhay. Gigising siya ng maaga, magluluto ng almusal, maglilinis. Mga bagay na matagal na niyang ginagawa. Ngunit may isang bagay na kakaiba. Hindi siya inuutusan ni Marco. Hindi siya sinisigawan. Hindi siya minamaliit. Hindi mo kailangang gawin yan, madalas sabihin ni Marco. Kaya ko. Ngunit napapansin ni Elena. Tuwing aalis si Marco, may sumusundo sa kanya. Isang itim na bago, mamahalin. Minsan, may mga lalaking nakabarong o suit na dumadalaw. Tatawagin si Marco ng sir. At kakausapin siya sa mababang boses. Kapag tinatanong ni Elena, iisa lang ang sagot ni Marco. Trabaho lang. Ang pagbabalik ng nakaraan. Isang araw, nakatanggap si Elena ng tawag mula kay Lucinda. Ang kanyang stepmother. Kumusta ang buhay mo riyan? May halong pangutya ang boses. Masaya ka ba sa pilay mong asawa? Narinig niya ang tawa ni na Sabrina at Clarice sa background. Nabalitaan mo ba, dagdag ni Sabrina? Ikakasal na ako sa bilyonaryo. Sa Paris ang kasal. Napakapit si Elena sa telepono. Masaya ako, mahinahon niyang sagot. Talaga, sagot ni Clarice. Maghintay ka lang. Sa huli, babalik ka rin sa amin. Kapag napagod ka na sa kahirapan. Pinatay ni Elena ang tawag, nanginginig ang kamay. Ngunit sa halip na umiyak, tumahimik lang siya. Isang gabing hindi inaasahan. Isang gabi, hindi umuwi si Marco sa oras. Kinabahan si Elena. Bandang 10:00 ng gabi, may dumating na kotse. Bumukas ang pinto. At bumaba si Marco walang saklay. Nanlaki ang mga mata ni Elena. Naglakad si Marco. Diretso, matatag, walang bakas ng pilay. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Tumigil si Marco. Tahimik ang paligid. Elena, mahina niyang sabi. Panahon na siguro para malaman mo ang totoo. Ang lihim ni Marco. Umupo sila sa sala. Huminga ng malalim si Marco. Ang pilay ko, panimula niya. Hindi aksidente. Nanlumo si Elena. Ito ay proteksyon. Ipinaliwanag ni Marco ang lahat. Siya ay Marco Alvarez. Isang tagong may-ari ng multibilyong kumpanya. Real estate, logistics, at investments. May mga kaaway. May mga taong gustong agawin ang lahat. Kailangan kong maglaho, sabi niya. Kailangan kong magmukhang mahina walang halaga. At ang kasal? Ikaw ang napili, tapat niyang sinabi. Dahil ikaw ang tanging babaeng hindi lalapit sa akin dahil sa pera. Tahimik si Elena. Nangingilid ang luha. Ginamit mo ba ako? Mahina niyang tanong. Hindi, mariing sagot ni Marco. Minahal kita kahit hindi mo pa alam. Ang desisyon ni Elena. Buong gabi silang nag-usap. Sa unang pagkakataon, narinig ni Elena ang salitang pagpipilian. At kung gusto mong umalis, sabi ni Marco. Bukas na bukas din, malaya ka. Tumayo si Elena. Lumapit kay Marco. At kung gusto kong manatili, tanong niya. Napatingin si Marco. May pag-asang matagal niyang itinago. Kung ganoon, sagot niya. Ipapakita ko sa'yo ang mundong minsang itinanggi sa'yo.
Isang pangakong tahimik. Kinabukasan, dumating ang isang sobre. Nakatatak ang pangalan ng pamilya ni Elena. Isang imbitasyon. Engagement party ni Sabrina. Napangiti si Marco. Isang ngiting may laman. Handa ka na bang bumalik? Tanong niya. Hindi bilang api, kundi bilang babaeng hindi na nila kayang tapakan. Tumingin si Elena sa salamin. Hindi na siya ang dating Elena. At ang tunay na laban. Ngayon pa lang magsisimula. Tahimik ang loob ng sasakyan habang tinatahak nila ang malawak na kalsada pabalik ng lungsod. Nakaupo si Elena sa likurang upuan ng itim na luxury car. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, hindi siya kinakabahan. Kundi handa. Suot niya ang isang simpleng damit, ngunit maayos ang tabas. Hindi ito mamahalin sa paningin, ngunit may kakaibang dating. Ang dating ng isang babaeng may alam. Sa tabi niya, si Marco. Hindi na pilay, hindi na nagtatago. Hindi mo kailangang magpanggap, sabi ni Marco. Hindi mo kailangang patunayan ang kahit ano. Ngumiti si Elena. Hindi ito para sa kanila, sagot niya. Para ito sa sarili ko. Ang engagement party. Ang bulwagan ay punang ilaw at ingay. Champagne, kristal na baso, mamahaling pabango. Ito ang mundo ng kanyang stepsisters. Pagpasok pa lamang ni Elena, ramdam na niya ang mga matang tumitingin. May pagtataka, may pangmamaliit. At ano ang ginagawa niya rito? Bulong ng isang bisita. Hindi ba't ikinasal siya sa pilay? Sa unahan, nandoon sina Sabrina at Clarice. Suot ang mga gown na parang galing fashion magazine. Nang makita nila si Elena, tumigil ang ngiti ni Sabrina. Anong ginagawa mo rito? Malamig nitong tanong. Hindi ka namin inimbita. Iniabot ni Elena ang sobre. May imbitasyon ako, mahinahon niyang sagot. Tinignan iyon ni Sabrina. At napangisi. Ah, sabi niya. Siguro gusto mong makita kung paano ang isang tunay na buhay. Tumawa si Clarice. At nasaan ang asawa mo, dagdag niya. Hindi mo ba siya itinago sa probinsya? Tahimik si Elena. At doon, may lumapit na grupo ng mga negosyante. Sir Marco, sabay-sabay nilang bati. Nanlaki ang mga mata ni Sabrina. Sir Marco, ulit niya. Lumapit si Marco kay Elena at marahang hinawakan ang kamay nito. Pasensya na, sabi niya sa mga bisita. Na-late kami ng asawa ko. Asawa. Parang may sumabog sa bulwagan. Ang unang bitak. Sandali, singit ni Sabrina, nanginginig ang boses. Hindi ba't ikaw ang pilay na pinakasalan niya? Ngumiti si Marco. Isang ngiting kalmado ngunit mapanganib. Ako nga, sagot niya. At ako rin ang isisi ng Alvarez Holdings. Parang tinamaan ng kidlat ang buong pamilya. May mga bulungan. Alvarez Holdings. Multibillion iyon. Siya iyon. Namutla si Victor, ang stepfather ni Elena. Hindi maaari, bulong niya. Ang katahimikan ni Elena. Habang nagkakagulo ang paligid, tahimik lamang si Elena. Hindi siya nagmalaki. Hindi siya gumanti ng salita. Lumapit si Lucinda. Elena, pilit na ngumiti. Bakit hindi mo sinabi? Tumingin si Elena sa kanya. Walang galit, walang saya. Hindi niyo po tinanong, sagot niya. Mas masakit iyon kaysa sigaw. Ang pagbagsak ng maskara. Maya-maya, dumating ang fiancé ni Sabrina. Ang bilyonaryong ipinagmamalaki niya. Ngunit nang makita nito si Marco, bigla itong tumigil. Sir Marco, may kaba sa boses nito. Hindi ko po alam na nandito kayo. Nagkatinginan ang mga tao. Hindi mo sinabi, tanong ni Marco kalmado. Na ang lupaing binili mo ay sa amin pa rin? Nanlaki ang mata ng lalaki. Ibig sabihin, ang engagement na ito, dugtong ni Marco, ay nakatayo sa utang. Tahimik ang lahat. Napasandal si Sabrina sa mesa. Isang simpleng tanong. Lumapit si Elena sa kanyang stepsister. Masaya ka ba? Tanong niya. Hindi makasagot si Sabrina. Hindi ito tanong ng pang-aapi, kundi tanong ng katotohanan. Ang pag-alis. Hindi na nagtagal sina Elena at Marco. Habang palabas sila ng bulwagan,
Ramdam ni Elena ang unang tunay na tagumpay. Hindi dahil sa pera, kundi dahil hindi na siya maliit sa sarili niyang paningin. Sa labas, huminga siya ng malalim. Hindi pa tapos, sabi ni Marco. Tumango si Elena. Alam niya. Dahil ang pinakamalaking lihim ang ginawa sa kanya noon ay hindi pa nila binabayaran. At sa pagkakataong ito, handa na siyang maningil. Hindi agad nakatulog si Elena ng gabing iyon. Kahit pa nasa loob siya ng isang silid na mas malaki pa kaysa sa buong bahay na kinalakihan niya, bumabalik pa rin sa isip niya ang mga alaala, mga sigaw, mga utos, at ang pakiramdam na palagi siyang may utang na loob kahit wala naman siyang kasalanan. Sa tabi niya, gising rin si Marco. Alam kong mabigat, mahina nitong sabi. Hindi natin kailangang ipagpatuloy kung ayaw mo. Umupo si Elena at huminga ng malalim. Hindi ako babalik para gumanti, sagot niya. Babalik ako para malaman ang totoo. Ang dokumentong matagal itinago. Kinabukasan, dinala ni Marco si Elena sa isang pribadong opisina. Tahimik, ligtas at puno ng mga dokumento. May iniabot ang abogado kay Elena. Isang makapal na folder. Nasa loob niyan, paliwanag nito. Ang mga papeles ng ari-arian ng iyong tunay na ama. Nanlamig ang kamay ni Elena. Ang lupa ang maliit na negosyo. Lahat ng yan, dugtong ng abogado. Ay legal na nakapangalan sa iyo. Nanlaki ang mga mata ni Elena. Pero, sinabi nila sa akin na wala kaming iniwan, nanginginig niyang sabi. Tumango si Marco. Iyon ang unang kasinungalingan. Ang tunay na nangyari sa ama ni Elena. Lumabas ang katotohanan, unti-unti masakit, ngunit malinaw. Ang ama ni Elena ay may maliit ngunit lumalagong kumpanya. Nang mamatay ito, si Victor, ang lalaking pinakasalan ng kanyang ina, ang naging tagapamahala. Ngunit sa halip na ipasa ang ari-arian kay Elena, inangkin niya ito. Pinalsipika ang mga dokumento. Pinaniwala ang ina ni Elena na lugi ang negosyo. At kalaunan, nawala rin ang ina. Hindi aksidente ang lahat, mahina ngunit matatag na sabi ng abogado. Ito ay planado. Naupo si Elena, nanginginig ang buong katawan. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa bigat ng katotohanan. Ang pagtatapat ni Lucinda. Hindi nagtagal, dumating ang pagkakataon. Ipinatawag sina Victor at Lucinda sa isang legal na pagpupulong. Akala nila ay tungkol sa negosyo. Pagpasok nila sa silid, naroon si Elena. Tahimik. Diretso ang tingin. Elena, gulat na sabi ni Lucinda. Anong ginagawa mo rito? Tumayo si Elena. Gusto ko lang magtanong, kalmado niyang sabi. Bakit niyo ako pinahirapan? Tahimik ang silid. Umiwas ng tingin si Victor. Si Lucinda ang unang bumigay. Kailangan naming mabuhay, umiiyak nitong sabi. Kung nalaman ng lahat na sayo talaga ang lahat. Wala na kami. Kay pinakasal ninyo ako sa pilay, tanong ni Elena. Hindi makasagot si Lucinda. Ang katahimikan ang naging sagot. Ang pagbagsak ng ama-amahan. Inilatag ng abogado ang mga ebidensya. Perma, petsa, transaksyon. Isa-isang nabasag ang mga kasinungalingan ni Victor. May warrant na po, sabi ng abogado. Nanlumo si Victor. Hindi mo ito magagawa, sigaw niya kay Elena. Ako ang nagpalaki sayo. Tumingin si Elena sa kanya. Walang galit, walang awa. Hindi po, sagot niya. Ginamit niyo lang ako. Ang huling salita. Habang dinadala si Victor, bumagsak sa sahig si Lucinda. Elena, umiiyak nitong pakiusap. Patawarin mo kami. Tahimik si Elena. Matagal. Pagkatapos ay nagsalita. Pinatawad ko na kayo, sabi niya. Pero hindi ibig sabihin noon na hindi kayo mananagot. At doon. Tapos na ang takot na dala niya mula pagkabata. Isang bagong simula. Paglabas nila ng gusali, sumikat ang araw. Huminga ng malalim si Elena. Pakiramdam ko, sabi niya kay Marco. Parang ngayon lang ako tunay na malaya. Ngumiti si Marco. Hindi pa ito ang huli, sagot niya. May isang bagay pa silang hindi alam. Tumingin si Elena sa kanya. Ano iyon?
Hinawakan ni Marco ang kamay niya, na ang babaeng minamaliit nila ay siya ring may-ari ng lahat ng nawala sa kanila. Sa malayo, may paparating na balita. Isang rebelasyon na iayanig sa buong pamilya. At sa huling yugto, isang desisyong magpapabago sa kapalaran ng lahat. Tahimik ang loob ng korte, ngunit mabigat ang hangin. Nakatayo si Elena sa harap, maayos ang postura, kalmado ang mukha. Hindi na siya ang babaeng nanginginig sa takot noon. Hindi na siya ang batang iniwan sa gilid ng mundo. Sa kabilang panig, nakaupo sina Victor at Lucinda. Pagod, namumutla at wala ng dating kapangyarihan. Ang mga taong minsang tumapak sa kanya, ngayon ay hindi na makatingin ang diretsyo. Ang huling katotohanan. Isa-isang inilatag ng hukom ang ebidensya. Peking perma. Ilegal na paglipat ng ari-arian. Panlilinlang sa isang menor de edad. Pang-aabuso sa kapangyarihan. Sa loob ng maraming taon, mariing sabi ng hukom. Isang bata ang pinagkaitan ng karapatan. Napayuko si Lucinda, humahagulgol. Si Victor naman ay nanginginig ang kamao. Elena, bigla nitong sigaw. Kung hindi dahil sa amin, wala ka sa kinalalagyan mo ngayon. Tahimik ang korte. Tumayo si Elena. Hindi galit ang nasa boses niya, kundi malinaw na katotohanan. Kung hindi dahil sa inyo, sagot niya. Hindi ko sana kinailangang matutong mabuhay sa sakit. Ang hatol. Tumayo ang hukom. Sa ngalan ng batas, ang lahat ng ari-arian ay ibinabalik kay Elena Rivera. May bulungan sa loob ng korte. At ang mga akusado, dugtong ng hukom, ay mapaparusahan ayon sa bigat ng kanilang krimen. Parang gumuho ang mundo ni na Victor at Lucinda. Para kay Elena, parang gumaan ang dibdib niya sa unang pagkakataon. Ang tahimik na panalo. Paglabas ng korte, sinalubong si Elena ng sikat ng araw. Walang press conference. Walang sigawan. Walang pagmamayabang. Hinawakan niya ang kamay ni Marco. Hindi ko naramdaman ang saya na akala ko, mahina niyang sabi. Pero ramdam ko ang kapayapaan. Ngumiti si Marco. Iyan ang tunay na panalo. Ang huling pagkikita. Makalipas ang ilang linggo, humiling si Sabrina na makipagkita. Sa isang simpleng cafe, magkatapat silang dalawa. Wala ng designer bag. Wala ng kamera. Wala ng yabang. Hindi kita kinamuhian, biglang sabi ni Sabrina. Ininggit lang ako sayo. Tahimik si Elena. Hindi kita kinailangan talunin, sagot niya. Tinulungan mo lang akong matutong tumayo. Tumulo ang luha ni Sabrina. At ikaw, tanong niya. Masaya ka ba? Ngumiti si Elena, isang ngiting totoo. Ang tunay na buhay. Hindi pinili ni Elena ang marangyang pamumuhay. Ibinukas niya muli ang maliit na negosyo ng kanyang ama. Ngunit ngayon, para sa mga taong walang boses. Nagpatayo siya ng scholarship. Nagbigay ng trabaho sa mga babaeng iniwan ng pamilya. At si Marco, nanatili siyang nasa likod. Sumusuporta, nagmamahal, at nirerespeto si Elena bilang kapantay. Isang gabi, habang magkasama silang naglalakad. Kung babalik ka sa nakaraan, tanong ni Marco. Pipiliin mo pa rin ba ang lahat ng nangyari? Huminto si Elena. Tumango. Dahil kung hindi, sagot niya. Hindi ko makikilala ang sarili ko ngayon. Ang huling eksena. Sa isang salamin, tumingin si Elena. Hindi na siya ang batang ikinasal sa pilay dahil itinapon siya ng mundo. Siya na ngayon ay isang asawa, isang tagapagmana, isang babaeng hindi na kailangang patunayan ang halaga niya. At habang papalubog ang araw, isang katotohanan ang malinaw. Hindi lahat ng pilay ay mahina. At hindi lahat ng minamaliit ay talo.